Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome again to our 365 Daily Devotion. Our topic for today is James chapter 4 verse 8. Come near to God and He will come near to you. Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So, ito pong scripture na to is sinabi to ni James sa mga nananampalataya sa Panginoon or yung mga tinanggap na si Christ, pero bumabalik at bumabalik sila sa makamundong mga temptation. So, kumbaga, dapat kasi kapag isinurrender mo yung sarili mo or kapag binigay mo na yung sarili mo sa Panginoon, yun na yun. Dapat meron ka ng purity. And dapat, buong puso mo na yung tatanggapin. And yun na yung time na ready ka na talagang talikuran kasi you have to be loyal to God. Na pag sinabi mo na or pag binigay mo na yung sarili mo sa Kanya is tatalikuran mo na talaga yung mga kasalanan. So, first teaching is God designs intimacy to be a two-way relationship. So, yung intimacy, yung pagiging malapit natin sa Panginoon, dapat two-way siya. Ibig sabihin, you take and you you give and you take. So, ibig sabihin, kapag nakakaramdam ka or nakaka-receive ka ng matinding pagmamahal sa Diyos, nakaka-receive ka sa Kanya ng sobrang pagpapala, dapat ikaw din binabalik mo sa Kanya lahat ng pagpupuri, gino-glorify mo siya, and all. Second teaching is God requires purity for intimacy. So, purity, ibig sabihin kailangan pure ka, ibig sabihin kailangan ready ka na talaga na isurrender yung sarili mo sa Panginoon. Kasi, para magkaroon tayo ng intimacy or yung talagang close relationship, kailangan maging pure tayo sa isa't isa. And ganun din sa relationship natin sa Panginoon. And third, God loves holiness and hates double-mindedness. So, ibig sabihin, ayaw ng Panginoon na, alam mo yun, yung sasabihin mo sa Kanya na isinosurrender ko na sa'yo ang lahat, Lord. Pero, you keep on going back to the things na alam mong hindi ikalulugod ng Panginoon. Ayaw niya nung double mind. Ayaw niya nung nagdadalawang isip. Kung gusto mo ang Panginoon na maging sure sa'yo, di ba? Kasi ang Panginoon laging yung sure sa atin. May mga plano pa nga siya, hindi pa tayo pinapanganak. Meron na siya agad plano para sa atin. And it's the purest form of intimacy kasi, alam mo yun, walang ibang iniisip ang Panginoon. Kumbaga, pag sinabi niya, or pag pinlano niya para sa'yo is, para sa'yo na talaga. So, yan. Move on naman tayo sa application. So, our first application is seek holiness, choose wholeness. So, seek natin yung holiness. Kumbaga, dapat maging holy tayo, maging banal tayo sa Panginoon, hindi tayo maniniwala sa kung ano-ano, hindi tayo magdadalawang isip, and observe wholeness. Ibig sabihin, dapat pag binigay natin yung sarili natin sa Panginoon, buo na tayo, or buong-buo natin ibinibigay. Hindi yung parang tatalikod ka dahil bigla ka nang matutokso ulit. No, dapat kailangan ito ng commitment na sinabi mo sa Panginoon na ipinagkakatiwala mo yung sarili mo sa Kanya. So, you need to show Him na ganun talaga yung gusto mong mangyari. So, second, safeguard intimacy, avoid adultery. So, may sinasabi nga sa verse na to na, you adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Or do you think Scripture always the reason that jealousy longs for the Spirit He has caused to dwell in us? But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. So, iwasan daw natin yung adultery kasi yung mga adulterous people, sila yung nagiging becoming friendship with the world but become an enemy with God. Kumbaga, kinakampihan or mas gusto nila na magpalamon sa makamundong mga bagay kaysa sa Panginoon. Kaya nga sinasabi, 'di ba, ang nagmamataas ay binababa at ang binababa ay nagmamataas. Yun yung mga nasisilaw sa pera ng mga tao. Ayan. And last, submit to the Lord, reject the world. So, ito kasing world na to is, it is just temporary. Yung forever or yung everlasting life is nasa Panginoon. So, we submit to Him.
para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi balang araw lahat ng makamundong bagay, lahat ng nakikita natin dito sa lupa is mawawala din sa atin when the time comes. So, hindi natin kailangan talagang sobrang ma-attach sa mundo, kundi dapat magkaroon tayo or i-focus natin na magkaroon tayo ng intimacy sa Panginoon mismo. And yun lamang po, and see you again on our next 365 Daily Devotion.